Alleluia, 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 Alleluia. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at hiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagi sa mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at manggagalit ng kanilang ngipin. Naunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito, siya'y umalis doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin nyo din po ang inyong katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, lahat po tayo marahil may kagustuhang sumunod sa Panginoon. Kaya nga lahat tayo napabibilang sa simbahan na ito dahil gusto natin sa ating buhay maging kagaya ni Jesus. Pero kahit nandoon minsan ang kagustuhan natin maging kagaya ng Panginoon, may mga pagkakataon na tayo po ay nadadapa sa pagkakasala. Tayo po minsan ay nadadapa sa pagiging makasalanan, sa paggawa ng mali, sa paggawa ng hindi tama. May kagustuhan tayong sumunod sa Panginoon, pero aminin natin sa ating mga sarili, hindi tayo perpekto. May kakulangan, may mga kahinaan na kagagawa ng pagkakamali. Pero minsan ito po ang malungkot sa mundo. May mga pagkakataon na kapag ikaw ay nasa loob ng simbahan, may mga tao na ang tingin sa iyo, hindi ka dapat nagkakamali. Kapag ikaw ay naglilingkod sa simbahan, ang tingin ng tao sa iyo, napakataas. Dapat ang buhay mo ay umaayon sa pananampalataya na meron ka. Tama po ba yun? Pero hindi lang po ganun ang tingin sa mga taong naglilingkod sa simbahan. Minsan din, yung mga taong naglilingkod sa simbahan, ang nakikita na lang sa kapwa, yung kapintasan, yung kamalian, yung pagkakamali na kanilang nagawa.
Pero bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan yung ating pagninilay sa tanghaling ito? Dahil mapapansin po natin sa talinghagang binahagi ni Jesus sa ating ebanghelyo, sabi po dito, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Iba-iba po ang personalidad natin, iba-iba po ang pinanggalingan natin, iba-iba din po ang pag-uugali natin. Pero alam natin sa bandang dulo, sabi po doon sa ating ebanghelyo, ang mangingisda, titipunin ang sisidlan o pupunuin ng sisidlan, isa para sa mga bubuti at isa para sa mga masasama, sa mga walang kwenta, sa mga itatapon. Magandang tanungin mga kapatid, ang kaharian ng Diyos ay bukas para sa lahat. Ang lambat ng Diyos ay bukas para sa lahat. Ang simbahan ay laging bukas para sa lahat. Pero ang katanungan para sa atin, ano po kaya yung pagsusumikap na ginagawa natin upang tayo ay mapili sa kaharian ng Diyos? Kasi kapag tayo po ay pinili, ibig sabihin, may kakayanan tayong magpakabuti. Kung tayo po ay pinili, ibig sabihin, may kakayanan po tayong gumawa ng tama sa ating buhay. Pero magandang tingnan, gusto ba nating mapili? At kung gusto nating mapili, magsumikap tayong magpakabuti. Kung gusto nating mapili, magsumikap tayong maging tama sa lahat ng oras at pagkakataon. Kasi kung ayaw nating magpakabuti at ayaw nating gumawa ng tama, parang sinasabi doon sa ating ebanghelyo, wala tayong kwenta. Pero tandaan natin mga kapatid, nung tayo po ay nilikha ng Diyos, tayo ay nilikha niya bilang kanyang kawangis. At kung tayo ay nilikha niya bilang kanyang kawangis, ang bawat isa sa atin may taglay na kabutihan, may taglay na kaayusan sa buhay, may taglay na gumawa ng mabuti at tama sa ating buhay. Mga kapatid, ang simbahan po ay bukas para sa lahat. Ang kaharian po ng Diyos, bukas para sa lahat. Pero tandaan po natin, may responsibilidad tayong dapat kamtin. May responsibilidad tayong dapat gawin. At ano po yun? Magpakabuti at gumawa ng mabuti. At sa mga oras na tayo nagpapakabuti at gumawa ng mabuti, hinahayaan din natin na ang Diyos piliin din tayo. Hinahayaan din natin na ang mahal na pong Jesus Nazareno, piliin din tayo. Mga kapatid, sa araw-araw po na ginawa ng Diyos, humaharap po tayo sa pagpili. At nawa po ang pinipili natin ay mapabilang doon po sa maayos at magandang isda. At kung yun po ang pinipili natin, ibig sabihin, sa kabila ng ating mga kakulangan, sa kabila ng ating pagkakasala, sa kabila ng ating mga kahinaan, nandoon po sanang pagsusumikap na tayo ay gumawa ng mabuti at magpakabuti. May kahinaan ka po, may kahinaan tayo, may pagkakasala tayo. Pero hindi po ito magiging hadlang upang tayo ay lalo pang magsumikap, magpakabuti at gumawa ng mabuti. Kaya po mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan po yung hilingin natin na sana po mapili tayo doon sa mabubuting isda, sa magandang isda, at mapipili lang tayo
kung nandun din po sa ating mga sarili at puso at kalooban ang pagsusumikap, gumawa ng mabuti at magpakabuti. Amen. Magsit